next 24 hours ay na-expect din natin na makakaapekto ang shear line dito sa may silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas, kung saan magiging mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na dulot nga ng shear line. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang araw. Ang easterlies naman ay nakakaapekto pa rin dito sa bahagi ng Visayas at Mindanao, kung saan meron din itong dalang mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Patuloy pa rin umiiral ang northeast monsoon o amihan dito sa bahagi ng Luzon, kung saan ngayong araw ay dala pa rin ito yung maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng pag-ulan, lalong-lalo na dito sa area ng Northern Luzon. Samantala, ngayong araw nga or in the next 24 hours ay na-expect din natin na makakaapekto ang shear line dito sa may silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas, kung saan magiging mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na dulot nga ng shear line. Samantala, dito naman sa bahagi ng Palawan ay meron lamang tsansa ng mga pag-ambon na dulot pa rin ng amihan. Samantala, sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao ngayong araw ay makakaranas din ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog ang bahagi ng Northern Samar at Eastern Samar, dulot po yan ng shear line. At sa nalalabing bahagi naman po ng Visayas, maging dito sa buong bahagi ng Mindanao ay meron pa rin posibilidad ng mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot yan ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, itong mga pag-ulan po nito ay posible pa rin maging malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa, so pag-ingat pa rin po para sa ating mga kababayan. At dito naman sa bahagi ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, maging sa bahagi din ng Aurora at Quezon ay magiging maulap yung kalangitan at mataas yung tsansa ng mga pag-ulan na dulot ng amihan. Maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog ang mararanasan dito sa bahagi ng Bicol Region, dulot ng shear line. Meron naman tayong mga isolated na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dito sa bahagi ng Mimaropa, dulot naman po yan ng mga localized thunderstorm. Dito po sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Ngunit meron pa rin tayong posibilidad ng mga pag-ulan na dulot pa rin ng amihan. Ngayon, malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo ring kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, in the next 3 days, this weekend po yan hanggang sa Lunes. Dito naman sa bahagi ng Metro Cebu in the next 3 days, ay patuloy lamang po tayong makakaranas ng mga isolated ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot po yan ng mga localized thunderstorms. Sa bahagi naman po ng Legazpi City this weekend, ay magiging maulan or mataas yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot po yan ng shear line. So pag-ingat po para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang bahagi ng Metro Manila maging ang Baguio City ay meron pa rin po tayong mga tsansa or posibilidad ng mga pag-ulan or pag-ambon na dulot ng amihan. Sa Metro Davao naman po ay may posibilidad na maging mataas yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat at pagulog, dulot po yan ng easterlies. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, dulot pa rin ng northeast monsoon o amihan ay meron pa rin tayong nataas na gale warning, kung saan mapanganib pa rin ang pagpalaot para sa ating mga kababayang mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Sa dagat baybayin niya ng Batanes, northern coast ng Cagayan kasama ng Babuyan Islands, maging sa northern coast ng Ilocos Norte. Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa, at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!